Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. So, masayang-masaya po ang mga Geromantics ngayon, lalo na ang Laguna chapter dahil nakabonding at nakasama po nila si Jerome Ibardome para sa year-end party. Punong-puno po ng kasiyahan ang sandaling yon, lalo na nang kumanta po si Jerome na in-enjoy ng lahat. Lahat sabi kay Jerome dahil ilang araw nga naman po nating hindi nakakabonding, di ba? Sa Itbulaga si Jerome, kaya gano'n na lamang po ang pagkasabik ng lahat sa kanya. Samantalang happy birthday naman sa ating bunso na si Rowel Carino. Yan po ang pagbati ni Lucky M. Robles para po sa kanya. Sabi niya, Kuya is always proud of you. Andito lang ako palagi for you, bunso. Alam mo yan. Praying for more blessings and good health, hindi lang sa 2026, pati na din sa mga susunod pang taon. I love you very much, bunso. PS, sunod ko yung ham next year. Sobrang nakaka-happy lang mga Kadabarkads na makita po na ganito yung samahan ng mga clones natin, 'di ba? Para silang magkakapatid, para silang magkakadugo. Ganito po kasi binuo or binuklod ng Itbulaga or ng TVJ Production ang mga miyembro po ng naturang programa. Samantalang isang producer slash talent manager ng dalawang Dabarkads natin ang umalma dahil po dito. Sino yan? Walang iba kundi po si Noel Ferrer na kung saan ay manager po ni Ryan Agoncillo. And also, hawak niya din po si Iza Calzado, Kim Atienza, and syempre si Atom Araulio and Hidelin Diaz. So, dalawang Dabarkads po yung minamanage niya, si Ryan Agoncillo and si Miss Iza Calzado. So, sabi niya po mga Kadabarkads para dito sa fake news na kumakalat tungkol nga dito sa MMFF na ranking. Sabi niya po, to set the record straight, the MMFF Executive Committee refrains from disclosing official rankings and box office grosses. As per our agreement with the producers, in order to mitigate the bandwagon effect that may potentially impact the performance of our entries, instead, we encourage the public to experience and support all the films showcased in this year's MMFF, thereby demonstrating your unwavering love and appreciation for the Philippine film industry. Since we're still in a long holiday, we eagerly await your presence in our cinemas. So, ang nangyayari kasi mga Kadabarkads, pag merong mga ranking, syempre pag yung nangunguna po, 'di ba? Marami pong maka-curious na ay bakit kaya nangunguna 'yon? Ito kaya yung panoorin natin kasi ito yung trending. So, nababaliwala po kasi yung mga nasa ibaba, 'di ba? Dahil sa mga ranking na yan. Kaya sana suportahan po lahat ng mga kababayan natin yung mga entry po ng Metro Manila Film Festival nang sa ganon maging patas naman, 'di ba? Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads, ang tungkol naman dito sa pagsalubong daw ng GMA Network at ng Kapatid Network ngayong papalapit or paparating na bagong taon. Sabi dito, likas sa bawat Pilipino ang bumangon sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Sa pagsalubong ng bagong taon, tayo ay haharap sa panibagong mga paghamon, pero mas ang pinakahihintay nating pag-asa, lubos ang kagalakan ng dalawang pinakamalalaki at major networks sa bansa, ang GMA Network at TV5 Network, dahil naitawid ulit nila ang 2025 ng buong tapang. Kaya naman ang mga kapuso at kapatid ay magdaraos ng kanilang New Year Countdown Specials. Masaya sa Kapatid Network dahil papasok ito sa bagong kabanata ng istasyon ngayong 2026. Sa Kapuso Network naman ay may GMA Network Awards kung saan paparangalan ang mga deserving na kapuso base sa botohan gamit ang GMA app at website nito. Star-studded ang Kapatid at Kapuso dahil nasa parehong network ngayon ang pinakasikat, pinakamagagaling at pinakamaningning
na mga bituin sa telebisyon, pelikula at modeling. Magpapasiklab at hahataw pa ang GMA at TV5 sa 2026 dahil sa dami ng kanilang mga bagong programa at gayon din ang mga bagong mukha na ating aabangan. Tama yan kapuso at kapatid dahil maayos nyo nga pinatakbo ang network kaya naman hindi kayo bibitawan na mga taga-subaybay sa telebisyon, radyo at maging sa online platforms panalo. So hindi lang natin sure mga ka-Dabbercads kung meron pong pa-countdown ang network na TV5 or ang Kapatid Network kasi wala pa naman po silang announcement tungkol dito. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga ka-Dabbercads ang inilabas na write-ups tungkol naman ito sa isang producer po ng Eat Bulaga. So ang tinutukoy po dito ay si Mr. Manny B. Pangilinan. Sabi dito, akala ng lahat ay tapos na ang ugnayan sa pagitan ng TV5 at ng ABS-CBN. Ngunit isang nakakagulat na balita ang yumanig sa industriya ng telebisyon ngayong araw sa kabila ng formal na pagwawakas ng kanilang content collaboration. Lumutang ang ulat na may inihahain na bagong alok ang Kapatid Network para sa mga kapamilya. Hindi ito ang nakasanayang malawakang partnership, kundi isang mas limitado at piling kasunduan na tututok lamang sa mga flagship programs na may mataas na ratings. Paano na ang mga paborito ninyong programa sa darating na 2026? Ito na nga ba ang huling alas ng TV5 para mapanatili ang kanilang ningning o tuluyan na silang maghihiwalay ng landas? So ayan po ang lumabas na write-ups ngayon. So actually, itong mga write-ups na to mga ka-Dabbercads, minsan nauuna, minsan naman nahuhuli, di po ba? Yung para bang napag-iiwanan na mga ka-Dabbercads kasi alam naman natin na ang dami pong naka-line up na programa, mga bagong programa ng TV5 na ipapalit na po sa aalisin po nilang programa ng Kapamilya Network. 'Di ba? Meron na po silang mga line-up niyan. And kasado na po 'yan by 2026. And nung nakaraan pa po sarado yung agreement na 'yan, yung usapan na 'yan, pinutol na po mga ka-Dabbercads yung partnership dahil nakatakda na pong ilipat ang mga programa na nagre-rate sa TV5 dito po sa All TV. Tapos na po yon mga ka-Dabbercads. Kaya sa mga patuloy na gumagawa ng write-ups tungkol dito sa TV5, sa mga partnership ng ABS-CBN at ng TV5, matagal na pong tapos yon mga ka-Dabbercads. Kaya wag po tayong magpapaloko or mag-engage pa sa ganitong post kasi masyadong nakakalito na po ito sa mga nakakabasa ng naturang write-ups. Okay? Piliin nyo lang po yung inyong pagkakatiwalaan at paniniwalaan na mga balita. So paano mga ka-Dabbercads, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta.